Hello everyone! Ito ang pagpapatuloy ng spiritual awakening process. Sa mga baguhan o nag-uumpisa pa lang, inaanyayahan ko kayong panoorin ang mga naunang video na nagawa sa channel na ito. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung bakit nahihirapan ang karamihan na bumitaw at kung papaano mo ito maiintindihan sa espiritual na perspektibo. May bahaging mapag-uusapan na lampas sa kakayahan na maintindihan ng tipikal na five senses. Hindi ito para hikayatin o kumbinsihin ng kahit sino. Ito ay gabay lang sa mga nagnanais magkaroon ng ekspansyon at kaalaman sa mundo ng espiritualidad. Click the like at mag-iwan ka ng comment kung ikaw man ay may natutunan o nagkaroon ka ng kaliwanagan o panibagong perspektibo. Lalong-lalo na kung ikaw ay may mga katanungan na may kaugnayan sa video o sa topic na napag-uusapan. Napaka-importante na pansamantala mong maisantabi lahat ng iyong kaalamang pa-intelektual at espiritual na paniniwala sa buhay. Kasama na dito ang iyong relihiyon, ang mga iniisip mong tama o mali, kung ano ba dapat o hindi dapat, o kung ano pang kaugalian na tumutukoy sa pagkatao mo. Kasama na rin dito ang mga naunang espiritual na natutunan o narinig mo. Kahit ano pa man ang aking sasabihin, ay nasa sayo pa rin ang huling desisyon kung alin sa sinasabi ko ang naayon sa iyong buhay. Kunin mo ang bahagi na makakatulong sa iyo ngayon at isantabi mo muna ang hindi. Marami ang nag-aakala na hanggat mahal mo ang isang tao, ay titiisin mo lahat ng sakit na pwede niyang gawin sa iyo. Huwag lang siyang malayo sa piling mo. Gaano man kadalas ang inyong magiging bangayan, sigawan at sakitan ay para bang normal lang ito sa iyo at hinahanap-hanap mo. Dahil dito ay marami ang humahantong sa mga relasyon na mapanakit at napupuno ng drama. Yung iba na kahit black eye at pasana sa katawan ang inaabot ay hindi pa rin natitinag na lisanin ang naturang relasyon dahil para sa kanila ito ang pagmamahal. Ngayon sa mga nais tulungan ng mga individual sa ganitong sitwasyon ay magdudulot lang ito sa inyo ng pagkadismaya dahil kahit anumang payo o sasabihin nyo sa taong ito na hiwalayan o umalis na sa kanilang karelasyon ay parang hindi nila ito naririnig at naiintindihan. Hindi nila nakikita ang sobrang sakit at hirap ng kanilang pinagdadaanan na para bang bulag at bingi sila sa kanilang sitwasyon. Kahit pilitin mo mang ilayo ang taong ito, ay babalikan pa rin niya ang taong nanakit sa kanya dahil ito raw ang hinahanap ng kanyang puso. Ngunit sa mga individual na kahit hindi naman dumanas ng pisikal na pananakit sa kanilang karelasyon, ay humahantong pa rin sa matinding sakit at kawalan sa sandaling natapos na ang kanilang nasabing relasyon. Bakit nga ba ito nangyayari? Bakit nahihirapan ang karamihan na bumitaw? Bakit kailangang danasin ng isang individual ito? Para maintindihan ang mga kasagutan, ay nangangailangan na makita ito sa nag-iiba't ibang perspektibo. Sa mundo ng human psychology, kung ano ang nakalakihan o nakagisnan mo, ay ito ang magiging programa mo. Kabilang dito ang impluwensya ng iyong magulang, ng iyong kultura, edukasyon, relihiyon, etc. Halimbawa, sa iyong kabataan, kung lumaki ka na ang iyong magulang ay mapanakit sa salita at namimisikal, ngunit pagkatapos ay naging mabait at malambing sila sa iyo, sabay ang pagsasabi na mahal ka nila kaya nila nagawa sa iyo yon. Ang programa na maibabahagi sa iyo ay nangangahulugan na ang pagmamahal ay mapanakit. Ngayon sa iyong paglaki ay sasalamin ito sa iyong magiging karelasyon ng hindi mo namamalayan. Iikot ang iyong mga karelasyon sa maraming pag-aaway at bangayan kung saan aantayin mo ang sandaling susuyuin at lalambingin ka na naman.
Dahil hindi itinuro sa iyo ng iyong magulang at lipunan na maibigay mo ang iyong emosyonal na mga pangangailangan sa sarili, ay maging uhaw ka na makuha ang lahat ng ito sa iba. Hahanapin mo ang maraming atensyon, kalinga, papuri, pagsuporta, etc. sa lahat ng taong mapapalapit sa iyo. Kahit ang mga individual na hindi man dumanas o lumaki ng may pisikal na pananakit, ay makaranas pa rin ng matinding kawalan sa sandaling iiwan na sila ng karelasyon nila. Dahil bago pa man sila pumasok sa naturang relasyon, ay dala rin nila ang kawalan ng hindi ito alam. Lumaki sila na nakadepende na kunin sa iba ang lahat ng kanilang emosyonal na mga pangangailangan. Kaya dito mo maobserbahan kung bakit marami ang naghahanap sa kanilang Prince Charming o Princess. Kung bakit maraming nababaliw sa sandaling iibig na ang kanilang puso. Dahil sa likod nito ay ang malaking bahagi ng kanilang matinding kawalan sa emosyonal na mga pangangailangan. Ano ba itong mga emosyonal na mga pangangailangan? Ito ay kung saan makakadama ka ng may pagtitiwala, pagtanggap, seguridad, kalinga, pagsuporta, pag-iintindi, atensyon, koneksyon, kausap, kasama, papuri, pagpapahalaga, paghanga, espasyo, kalayaan, at napakarami pang iba. Lahat ng ito ay pwedeng maibigay ng mga taong nagpalaki sa iyo. Ngunit meron kang kakayahan na maibigay ito mismo sa iyong sarili, maliban na lang sa mga sanggol. Ating tingnan ang pagkakaiba ng isang batang tinuruan ng taong nagpalaki sa kanya na maibigay sa sarili ang lahat ng kanyang emosyonal na mga pangangailangan at kung ano ang maging resulta nito sa kanyang magiging buhay. Kung ang batang ito ay palaging sinasabihan na siya ay sapat na sa eskwela ay hindi niya kailangan ng mataas na grado, basta maipasa niya lang ang pag-aaral, na wala siyang kailangang patunayan sa kanyang mga magulang, anumang kompetisyon na bahagi ng kanyang pag-aaral sa eskwela ay magtatapos ito paglabas sa eskwela, na kung ikukumpara man siya ng iba, ay hindi ito nangangahulugan ng kabawasan niya. Kung saan tuturuan siya sa pagiging responsable sa kanyang mga aksyon, pag-iisip at salita, na ang kalayaan ay may katumbas na responsibilidad, na ang pagmamahal ay hindi limitado sa kahit sino o ano, na ang kanyang kabuuan ay hindi limitado sa kanyang pangangatawan, etc. Ang batang ito ay magkakaroon ng matinding pundasyon ng pagiging balanse. Sa kanyang paglaki ay hindi niya hahanapin ang pagtanggap ng iba kung sang-ayon ba sila sa kanya dahil siya mismo ay binibigay ito sa kanyang sarili. Lalaki siyang responsable sa kanyang mga kilos at salita kung saan malaya niyang naipapahayag ang kanyang nararamdaman, kung saan kaya niyang sabihin ang salitang hindi sa kahit anong oras o sitwasyon kung kinakailangan. Sa pagpasok niya sa kahit na anong romantic relationships, ay klaro niyang makikita anuman ang nanaisin niyang makamit o makuha. Hindi niya aakuin ang pagiging responsable kung anuman ang kakulangan ng iba. Magkakaroon siya ng espasyo kung saan napapanatili niya ang kapayapaan sa kanyang kalooban. Kung makakahalubilo man niya ang mga individual na uhaw sa maraming emosyonal na mga pangangailangan, ay wala silang mapagkukunan sa kanya. Mararamdaman niya agad ang matinding kakulangan ng iba sa kanilang pagkilos at pananalita at maging natural sa kanya ang pagdistansya dito. Tipikal sa napakaraming relasyon kung saan biglang magagalit ang kanilang girlfriend o boyfriend dahil wala silang natanggap na text message o hindi napansin ang kanilang bagong damit o make-up o kaya dahil sa mga salitang ako lang ba sa buhay mo, sayo lang ako, tayo lang hanggang kamatayan, etc. Lahat ng ito ay senyales na hinahanap nila ang atensyon, seguridad, pagiging espesyal, etc.
Kaya sa mga individual na makikitaan niya ng ganitong pagkilos at pananalita, ay hindi niya ito pag-aaksayahan ng panahon at oras. Dahil daman niya na ang mga individual na ito ay magdudulot lang ng kawalan ng balanse at magbibigay ng hindi magandang pakiramdam sa kalooban niya. Magtapos man ang kahit na anong relasyon, ay hindi ito mag-iiwan ng kakulangan sa kanya dahil pumasok siya sa isang relasyon nang walang nadaramang pagkukulang. Ang relasyon para sa kanya ay ang pagbabahagi ng mga aktibidad at paggawa ng mga memorya na magaganda na nakakatulong sa isa't isa. Sa kanyang pagtanda ay hindi niya mararanasan ang salitang kawalan, ang pakiramdam na iniwan, pakiramdam na pinagpalit o ginamit, etc. Sa pagtatapos ng kanyang pisikal na buhay, magiging matiwasay ito na napupuno ng kapayapaan at pagmamahal sa sarili. Sa level ng kaluluwa, ito ang mga basic na klaseng buhay o matatawag na magaan. Wala masyadong pagsubok dahil limitado ang karanasan. Sa paglabas ng kanyang kaluluwa sa pisikal na katawan, ay hindi niya maintindihan ang salitang iniwan, pinagpalit o ginamit. Kaya upang magkaroon ng paglawak ng karanasan, sa susunod na pipiliin ang kanyang kaluluwa na mabuhay ulit sa pisikal na katawan, ay kailangang baguhin ang mga tungkulin ng mga taong gaganap sa kanyang magiging buhay. Tandaan na walang pumilit sa kaluluwa na maranasan ito, bagkus kusa niya itong pipiliin upang maintindihan kung paano ito nangyayari at ano ang pakiramdam nito. Bawat kaluluwa na nabubuhay sa pisikal na katawan ay para kumalap ng mga panibagong karanasan na magpapalawak sa kanilang perspektibo. Ngayon, sa pagpasok ng kaluluwa sa bagong katawan, ay nanaisin niya na maranasan kung ano ang salitang selos, pinagpalit, ginamit, etc. Ipapanganak siya ngayon sa mga magulang na sa murang edad ay mararanasan niya na ang pisikal na pananakit at maanghang na salita. Maririnig niya palagi ang mga salitang wala siyang kwenta o wala siyang silbi, na wala siyang mararating sa buhay, na ang tanga-tanga niya, etc. Bibigyan siya ng mga responsibilidad na hindi akma sa kanyang edad, kung saan maaga siyang magsisilbing nakakatanda sa kanilang pamilya. Tatanggalan siya ng karapatan na maipahayag ang kanyang kalooban. Palagi siyang pipiliti na gawin ang ayaw niya, na hindi siya pwedeng humindi sa kahit ano, na hindi niya pwedeng sagutin ang kanyang magulang kung ayaw niyang masampal, na hindi siya pwedeng magpakita ng kahit anong emosyon kung ayaw niyang masaktan. Dahil sa napakaraming kakulangan sa emosyonal na mga pangailangan, ay maging uhaw ang batang ito sa atensyon, kalinga, pagpapahalaga, etc. Gagawin niya lahat upang mapasaya ang kanyang mga magulang at ibang tao, upang makuha ang kanilang papuri at pagtanggap, kahit pa sinasaktan siya nito. Paigting nito ng matututunan niya sa eskwela na kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili sa pagkakaroon ng mataas na grado, sa pagkakaroon ng maraming medalya o parangal, at papatungan ito ng ituturo ng simbahan kung saan mapupuno ang bata ng takot, ng panghusga sa katawan, sa sarili at kapwa, kung ano ang mga katanggap-tanggap sa langit, ng pag-ibig ay limitado lang sa isang tao, etc. Lahat ng impluwensyang ito na nagpapatong-patong ay sasalamin sa kanyang magiging programa at ito ang magdadala sa kanya sa mga sitwasyon na hanay sa kinuha ng kanyang kaluluwa. Hahanapin niya ngayon ang pagtanggap ng ibang tao sa pamamagitan ng pag-inom, sa pagyoyosi, pagsusugal, pagdodroga, etc. Sa pagpasok niya sa isang romantic relationship, ay dala niyang matinding kakulangan sa mga emosyonal na mga pangailangan. Hahanapin niya ang taong magpupuno ng kakulangan niya. Ito ang mga individual na kagaya niya na uhaw rin sa emosyonal na mga pangailangan. Dahil dala-dala niya ang matinding kawalan, ay gagawin at ibibigay niya lahat para wag lang siyang maiwan.
Hindi niya masabi ang salitang hindi para lang tumagal ang relasyon. Sa pag-uumpisa ng kanilang relasyon ay susuotin niya ang maskara kung saan puro magaganda lang ang ipapakita niya. Ngunit pagkalaunan ay unti-unting matatanggal ang kanyang maskara na maglalabas sa totoo niyang estado. Ang pagsusuot at pagkatanggal ng maskara ay ang magiging cycle niya. Ito ang away at bati na makikita mo sa bawat relasyon. Tumingin lang sa ibang babae ang kanilang boyfriend ay sasabog na sila sa selos at galit. Dahil dala nila ang matinding kakulangan kasama ang kanilang natutunang programa na sila lang dapat at wala nang iba. Dahil patuloy nilang hinahanap ang atensyon at kalinga ng iba, ay kakapit sila sa isang ilusyon at aakalaing lahat ng pinapakita sa kanila ay totoo. Sa pag-ikot ng cycle ay makikita nila ang nasa likod ng maskara. Ito ang mga ugali na tinutulak at hinuhusgahan nila. Ngunit dahil matindi ang kapit nila sa ilusyon ay hanap-hanapin nila ito. Nanaisin nila ulit na magbalik ang dating pinakita sa kanilang kabaitan, mga oras at panahon na binahagi sa kanila, mga regalo, papuri, atensyon, etc. Sa pagtatapos ng kanilang karelasyon ay matindi ang sakit na idudulot nito. Magdadala ito ng maraming away at gulo kung saan magbibitaw sila ng masasakit na salita o hantong sa pamimisikal na pananakit, etc. Dito nila ngayon mararanasan ang pakiramdam ng matinding kawalan, kung ano ang pakiramdam ng selos, pinagpalit o ginamit, etc. Tandaan na lahat ng ito ay dahil pumasok sila sa relasyon na uhaw, kaya lalabas rin silang uhaw. Ngayon na nakikita mo na ang programa ng pangkalahatan, ay dito mo maiintindihan ang lawak ng kaya nitong maibigay. Obserbahan mo ngayon kung bakit ka naghahanap ng karelasyon at kung bakit nariyan ka ngayon sa sitwasyon mo. Dito mo makikita ang lahat ng iyong kakulangan na patuloy mong hinahanap sa iba o sa taong kinakasama mo nang hindi mo alam. Bawat lugar, kultura, relihiyon, planeta o dimensyon ay magbibigay ng napakaraming nag-iiba't ibang karanasan na tutulong sa paglawak ng perspektibo ng kaluluwa. Ito ang rason kung bakit marami ang nababaliw sa tinatawag nilang pag-ibig, kung bakit karamihan ay nahihirapang bumitaw o makamove on, kung bakit marami ang nagtitiis para lang sa kanilang tinatawag ng pagmamahal. Kaya huwag mong husgahan ang sitwasyon ng iba dahil ito ang ninanais na maranasan ng kanilang kaluluwa. Tandaan na ang kontrata na kinuha ng iyong kaluluwa ay hindi nakasulat sa bato. Sa pag-usbong ng iyong kamalayan ay kaya mo itong baguhin ayon sa ninanais mo. Ikaw ay may kakayahan na maibigay ang lahat ng iyong pangailangan sa sarili. Kinakailangan mo lang itong matutunan paunti-unti at gagawin mo ito sa bawat sandali. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.